Sinibak na ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon si Bulacan 4th District Assistant Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza. Una rito, sinibak na rin si DPWH Bulacan 4th District Engineer Henry Alcantara. Ang tatlo ay sinasangkot sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Kasabay niyan, inanunsyo ni Dizon na makikipagpulong siya sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para sa pag-freeze at forfeiture ng ari-arian ng mga sangkot sa nabunyag na korupsyon sa flood control projects ng gobyerno. Sabi ni Dizon, kabilang sa mga una nilang hihilingin na ma-freeze ang assets ay mga nauna na nilang kinasuhan sa ombudsman. Hindi sapat yung makulong, hindi sapat yung managot. Kailangan ibalik ang pera ng tao. So, lahat ng pa-file natin ng criminal case sa ombudsman, meron niyang kakambal na proseso para ibalik ang pera ng taong bayan. Bukod sa ilang opisyal ng Bulacan 4th District Engineering Office, kasama sa kinasuhan ng DPWH sa ombudsman, ang mga may-ari ng Sims Construction, Wawaw Builders, St. Timothy Construction Corporation at IM Construction Corporation. Sa susunod na linggo, kakasuhan na rin ng DPWH ang mga sangkot naman sa palpak at maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Ano ang mangyayari sa mga proyekto? Halimbawa, yung proyekto sa Bulacan, itong proyekto sa Mindoro. Ano mangyayari dyan? Kasi kailangan pa rin yan. Kailangan ng flood control sa Bulacan, obviously. May separate tayong team, aparte dun sa mga nagfa-file ng criminal cases, nag-assign tayo ng separate team para habulin yung mga kontraktor na binaboy ang mga proyektong ito. Sabi ng kalihim, parte yan ng kanilang civil obligations. Hahabulin natin lahat ng bonds, lahat ng warranties and securities na nasa kontrata nitong mga kontraktor na ito. Ininform ako na para sa mga structure tulad ng flood control, 5 years pwede silang habulin. Meaning may warranty dapat yan. Kahit abala sa paghabol sa sangkot sa mga palpak na proyekto, tiniyak ng DPWH na tuloy pa rin sila sa trabaho, lalo't ilang bagyo pa ang inaasaang papasok sa bansa na maaaring magdulot ng mga pagbaha. So para sa flood control, meron akong pinapagawang plano for at least for NCR at sa ibang mga lugar na talagang tinatamaan ng baha. Kasama na rin dun sa planong suporta na ibibigay ng private sector na inanunsyo, I think 2-3 weeks ago ni Mr. Ramon Ang.